Siya si Tereso Dumon. Siya naman si Felicissima Maramara. Sila ay kasal ng halos 13 years. Nagkaroon sila ng 2 anak. Pero sa kabila ng 13 years na pagiging mag-asawa, wala silang pagmamahalan. Dahil ito si Felicissima mismo ay umamin kay Tereso na in love siya sa isang nagngangalang Delphine Villaluz. July 31, 1937, gumawa ang dalawa ng kasulatan. Pirmado ni Tereso. Sa nasabing kasulatan, si Tereso at si Felicissima ay nagkakasundong maghiwalay na ng tirahan. Si Felicissima ay inoorderan ni Tereso na maghanap na ng ibang lalaki na kanyang kakasamahin. Si Felicissima naman, inuutusan sa nasabing kasulatan si Tereso na maghanap na rin ng ibang babae. Kahit na may mga occasional visit si Felicissima sa kanilang bahay dahil gusto ng mga bata, hindi na nag-reconcile ang dalawa. Umalis si Felicissima ng Cebu. Pumunta siya ng Talisay, Negros Occidental. Doon ay nagpasama siya sa isang nagngangalang Silveria, papuntang Bacolod, para hanapin ang kanyang kabit, si Delphine. Nang hindi niya makita si Delphine, nagstay siya sa bahay ng bagong kasal na sina Manuel Magbanwa at Loreto Magalona sa number 16 Smith Street, Bacolod. Doon siya madalas makita na binibisita at inilalabas ng isang lalaki. August 24, 1938, hapon, nakatanggap si Tereso ng anonymous letter. Ang misis daw niya ay nasa number 16 Smith Street, Bacolod, Negros Occidental. Kumuha ng revolver itong si Tereso at sinamahan ng isang nagngangalang Marshal. Umalis sila papuntang Bacolod. Nakarating sila ng Bacolod 2 a.m. Nakita ni Tereso ang bahay. Pinasok niya sa bintana at may nakita siyang natutulog sa iisang kama. Binaril niya. Patay ang dalawa. Napagkamalan ni Tereso na yun ang kanyang asawa at si Delphine, ang kabit ni Felicissima. Sa kanyang salaysay, nakita daw ni Tereso ang mga damit ng kanyang asawa sa kwarto, kaya niya binaril. Ang ruling ng trial court, matapos daw ni Tereso itaas ang kulambo, nakita niya na ang babae ay bumangon at ang lalaki naman sinuntok siya sa braso at nakipag-agawan sa kanyang hawak na baril at doon niya sila napatay. During trial, nag-testify si Police Sergeant Roman Pampora na matapos daw ang nangyari, sinabi daw sa kanya ni Tereso na siya ang bumaril doon sa mga natutulog. Ang ruling na mababang hukuman, guilty beyond reasonable doubt ng crime of double homicide. Umangat sa Supreme Court ang kaso, self-defense daw ang nangyari at applicable daw ang Article 247. Siya daw ay dapat makonvict lamang ng homicide through simple imprudence kung sakaling mapapatunayan na naging negligent siya sa pag-identify sa mag-asawa at purely accident lang ang nangyari. Ang argument ng Solicitor General, may qualifying circumstance ng treachery. Ang treachery ay yung deliberate at kalkuladong act na hindi makapagbibigay sa biktima ng possibility para mag-resist o i-defend ang kanyang sarili. Pataksil na atake. Sabi ng Supreme Court, walang eyewitness ang prosecution at ang naging ebidensya lang ng prosecution ay yung affidavit ni Tereso at yung testimony ni Police Sergeant Roman Pampora. Hindi imposible na during the time na ginagawa niya yung affidavit at nung sabihin niya kay Police Sergeant Pampora ang bagay na yon, galit pa siya at hindi niya madetalye ang exact na nangyari. Isa pa, hindi pwede na mag-rely ang prosecution sa witness ng ebidensya ng defense. Dapat ang evidence ni prosecution conclusive. Therefore, walang treachery na magka-qualify sa homicide to murder. Wala ring aggravating circumstance of dwelling o yung magpapataas ng penalty ni Tereso dahil ang bahay kung saan napatay ang mag-asawa ay hindi dwelling place ng asawa ni Tereso na si Felicissima at ng kanyang kabit na si Delphine, kung saan ang dalawang ito ang intensyon niyang patayin at hindi ang mag-asawa. In that case, hindi a-apply ang aggravating circumstance ng dwelling. Wala ring aggravating circumstance of nighttime dahil nang umalis siya ng Cebu papuntang Bacolod, hindi niya alam kung anong oras siya makakarating.
Ina-argue ni Tereso na nakita niya ang dalawa na nagtatalik at akala niya asawa niya at kabit ng asawa niya, kaya dapat destierro lang daw ang penalty under Article 247. Ang Article 247 nagsasaad na kung ang isang legally married na tao ay nasurprise ang kanyang asawa in the act of intercourse sa ibang tao at napatay niya ang isa sa kanila o silang dalawa mismo, o di naman kaya serious physical injury ang nagawa niya while nandun yung dalawa sa mismong sexual act or immediately after ng nangyaring sexual act, then ang penalty ay destierro lang. Ang destierro ay penalty na hindi maaaring pumunta ang isang tao sa lugar o sa mga lugar na dinesignate sa sentensya niya or within the radius na naka-specify doon sa sentence niya. Kung less serious or slight physical injuries lang, exempted sa punishment ang tao. Applicable ang rules even to parents kung nahuli nila in the act yung kanilang daughter na under 18 na nakatira sa kanila at yung kanyang seducer. However, hindi a-apply ang Article 247 kung si mister o yung parent mismo ang nag-facilitate ng prostitution ng kanyang anak o kung yung asawa ay nag-consent o pumayag sa pangangaliwa ng kanyang asawa. Dito ang finding ng mababang hukuman, walang nangyayaring pagtatalik nung time na yan. Granting man na may pagtatalik na nangyari, hindi a-apply ang Article 247 dahil si Tereso binigyan niya ng lisensya para mangalo niya ang kanyang misis after nitong magtapat sa kanya. Pinirmahan niya ang kasulatan kung saan ino-order niya sa asawa niyang maghanap ng ibang lalaking mamahalin at kakasamahin. Under the last paragraph ng Article 247, pag consented infidelity, hindi a-apply ang article. Hindi rin a-apply ang Article 365 dahil yung pagbaril ni Tereso intentional. Hindi nagdilim ang paningin niya at guilty pa rin siya kahit asawa niya man talaga ang nabaril niya dahil hindi a-apply ang Article 247 due to consented infidelity. Wala ring self-defense dahil yung pagpasok niya sa bahay ay isang provocation at ang kanyang ginamit na weapon hindi naman kailangan o reasonably necessary. Kaya yung ginawa ni Manuel Magbanua na pagsuntok sa kanya hindi masasabing unlawful aggression. Therefore, in this case, si Tereso ay guilty beyond reasonable doubt of double homicide. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.